marami na nga ang nakakita ng oportunidad sa pagnenegosyo ng mga alahas. At isa sa mga matagumpay sa laraang ito ay ang ating kanegosyo na si Nicole Santiago. Paano nga ba nagsimula at lumago ang kanyang jewelry business? Alamin natin ang kanyang mga sikreto at tips dito sa Negosyo Tayo. Ako po si Mariel Nicole Santiago. Nag-cater ng different kinds of diamond jewelry. All were manufactured in Tokyo, Japan. Usually talaga bumibili lang ako ng alahas for my personal use. And then, madali kasi ako magsawa. Noong 2018, yung mga nagamit kong jewelry, I posted it sa Facebook Marketplace. And then, nabili siya lahat. And then, I come up with the idea na, uy, maganda pala siyang negosyo. Kasi, mabilis mabenta. Marami rin talagang mahilig sa alahas. We have actually everything na kailangan nyo. Starting from necklace, earrings, ring, bracelet, bangle, customized pendants. I'm a certified public accountant po. Before, I was a senior tax auditor, and then I transferred to a private company. After that, I quit yung job ko to focus on my business ko. Actually, sobrang hirap. Kasi pag nagwo-work ka, ang mindset natin, complacent tayo na meron tayong fixed salary every month. Hindi ka nangangamba kung meron ka bang income or wala. Kasi nga, meron kang fixed salary. So, very torn ako kung ikikip ko yung job ko or magpo-focus ako sa business ko. Sobrang hirap yung journey talaga. Especially, not all Filipinos are educated about diamonds. Ang dami naming problema na kinaharap before, especially kung paano mo i-feed ng knowledge yung mga customer mo. Pero, I can say na ngayon, mas na-manage na namin siya, especially yung customer service. Pag meron silang doubt, meron kaming diamond tester. Actually, isa yan sa mga ininvestan ko Medyo pricey, pero kasi kailangan siya sa business. Sinetest namin yon right away. I think yung binabalik-balikan sa amin yung customer service. Ang number one na bilin ko sa sales team namin na you build a relationship with our customer. We're planning kasi na mag-open ng mall branch. So, we're working on it sa mga papers requirements. So, because of this business, talagang nagagawa akong makapag-travel to different countries. Vacation lang, hindi for business purposes, pero na-enjoy ko yung pinagpaguran ko. And I also help my family. Yun yung isang kagandahan na natutulungan ko yung pamilya ko. Ang maa-advise ko sa mga kababayan natin na gustong pumasok sa negosyo, huwag kayong matatakot na mag-take ng risk. Kasi business is like a gamble. Wala ring success story na walang failure. So, asahan natin na kapag nag-business ka, there are drawbacks. May mga failures pa rin yan. Pero, yung mga failure kasi na yon is marami rin tayong matututuhan. Sa lahat ng gustong magnegosyo, I encourage you to take a step, have courage na umpisahan ang negosyo na balak nyo, at higit sa lahat, make God as the center of your business. Kaya naman, tara! Negosyo tayo!